Magandang hapon mga kaibigan. Ngayon ay malakas ang ulan dito sa aming probinsya. Good afternoon guys. Ayan na naman, may paparating na naman na bagyo. Ayon sa balita. Katatapos lang at kauwi lang si Bagyong Hener at ngayon meron na namang paparating na bagyo kaya mag-iingat po tayong lahat. Alam nyo guys, ngayong tag-ulan, kailangan tayong mag-imbak ng mga pagkain kagaya ng bigas kasi syempre Pilipino tayo, staple food natin ay rice. Bigas is rice. Ay, bigas is rice. Rice is life. So, kailangan natin mag-imbak. Kaya ang ginawa ko ngayon, nung nakaraang araw ay umaaraw, nung umuwi ang bagyo, ayan, time ko na nagpais-is ng palay para mayroon kaming isang kaban na bigas. Medyo panatag na kami, maski walang ulam, basta may bigas, solve na tayo. Kaya mainam din mag-imbak tayo ng mga delata just in case mahaba-haba ang ulan, hindi tayo makakalabas at ayan, meron tayong pagkain. Tsaka syempre tubig, huwag kalilimutan, syempre lalo na dito sa amin, pag brown out, walang tubig. Pag walang kuryente, walang tubig. Yun ang problema dito sa Abra. Kaya mainam tayo'y magsinop, mag-imbak ng pagkain, mag-imbak ng tubig, pati ang mga delata, tsaka huwag kalimutan din ang first aid kit. Dapat meron tayong first aid kit, lalo na yung isa pa, yung flashlight, tsaka battery na radyo para updated tayo sa news. Yon, yung mga naisip kong mga pangunahing pangangailangan pag may bagyo. Tsaka mag-iingat lagi. Yun lang po ang tingnan nyo oh. Ngayon alas 5 na po ng hapon, 5:10 ng hapon at papauwi na ang mga empleyado. Pero ako naiwan pa sa office dahil walang sundo wala pang sundo. Kaya magtiyaga munang mag-antay ng sundo kasi mahirap lumabas dahil malakas ang ulan. Patitilain ko muna ng konti para safe naman pag-uwi. Ang maganda lang ngayon guys, malakas man ang ulan, walang kidlat. Walang kidlat, walang kulog. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil malakas man ang ulan, walang kidlat. Kasi noong 3 months ago na nakaraang 3 buwan, may namatay dito sa aming probinsya, tinamaan ng kidlat. Nung kasalukuyang nagpunta sa bukid para ayusin ang kanyang alagang hayop, kasama ang palad, may dala-dala siyang cellphone na nakasukbit sa kanyang likod, sa kanyang bulsa sa likod ng pantalon. At ayun, tinamaan siya ng kidlat. Kaya tayo po ay mag-iingat po tayong lahat. Lalo na pag may pamilya tayong maliliit pa, ay naku, na umaasa sa ating lahat. Ay naku, baka hirap mawalan ng kapamilya. Diba guys? Yung aso nga lang na alaga natin, pag nawala sila, Diyos ko, grabe ang ating iyak, grabe ang ating pangungulila. What more pa pagka kapamilya na ang nawalan. Kaya tayong lahat ay mag-iingat. Magdasal din tayo sa Panginoon na tayo gabayan sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Ayun lang ang masasabi ko, ang lakas ng ulan. Hindi naman natin pwedeng ipanalangin na walang ulan kasi kawawa ang mga magsasaka. Kawawa ang mga farmers na umaasa lang sa ulan. Lalo na dito sa amin sa probinsyang Abra,
Konti lang ang area na may irigasyon. Umaasa lang sa biyaya ng ulan. Ang pagtatanim ng palay, karamihan dito sa agricultural fields or land ay umaasa lamang sa biyaya ng ulan. Yung ulan. Kaya maganda rin na umuulan para sa mga tanim na palay. Yung iba kasi ayun, malapit ng mamunga yung ibang mga tanim kasi itinanim mga first week ng June hanggang last week ng last week ng July ang pagtatanim ng palay dito sa amin, kasi lalo na sa mga umaasa lamang ng sinasabi kong ulan, yun lamang ang source ng patubig nila. Kaya guys, ito tayo magpasalamat pa rin despite sa epekto ng ulan sa ating lahat, ay may maganda ring kabutihan na naidudulot sa mga farmers, sa mga kapatid nating mga magsasaka. Ayan guys, ang lakas-lakas. Ang oras ko ngayon ay 5:15 na ng hapon. Kanina walang ulan eh. Ngayon pa, bago mag-alas 5, bumira ang malakas na ulan. Ayan guys. Kaya yung mga kaparehas kong empleyado, magtitiis na umuwi ng ganyan, nakapayong, nakakapote. Kasi karamihan din po dito, mode of transportation ay motorcycle. Motorcycle po ang karamihan na mode of transportation ng mga kababayan natin dito sa amin. Kaso lang, pag malakas ang ulan, ang kawawa din mga kaibigan ay yung mga estudyante. At ayan sila, tapos na ang klase nila kanina pang bago mag alas 5. Kaso lang, dahil malakas ang ulan, walang mga payong yung mga yan. Nagtitiis silang patitilain sigurado ang ulan bago sila umuwi. Yung iba, ayan, nagmumotor na lang na wala silang payong o kaya kapote. Kasi hindi nila inakala na umulan dahil kaninang umaga napaka ganda ng sikat ng araw, pero pagdating ng hapon, lalo na pag bago uwian ng mga bata at mga empleyado, ayan, bumuhos sa malakas na ulan. Pero kagaya ng nasabi ko kanina, hindi naman natin pwedeng ipanalangin na walang ulan dahil meron din namang sektor ng community na kailangan nila ng ulan. At ayun ang mga magsasaka, mga kapatid natin magsasaka. Kailangan nila ng ulan para mapanatiling malusog ang kanilang tanim na palay, na yun ang pagkukunan ng staple food, number 1 staple food ng Pilipinas, ang rice. Kaya di bale, may remedyo naman tayong mga commuters magdala ng ulan. Di bale, dito sa amin wala naman masyadong bahain na porsyon ng area. Yun nga lang, mababasa, ayun, uso pa naman ng sakit, ubo, trangkaso. Nawalan nga ng COVID, pero ito naman, trangkaso, ubo ang mga pangunahing sakit ngayon, mga panahon ngayon, panahon ng tag-ulan. Ganyan. Ako naman, hindi rin makauwi. Dahil unang-una, wala pa yung sundo ko. Dahil nga, motor lang din ang gamit niya. Mamaya na lang, di bale, malapit lang ang bahay ko. 5-minute drive lang ng motor. Yun na ang bahay ko. Kaya dito na lang muna ako magpalipas ng oras. Siguro abutin lang naman ng 15 minutes pa siguro. Kasi medyo humina naman na, hindi na kagaya kanina na napakalakas talaga. Yun nga lang, nagpapasalamat ako dahil walang kulog at kidlat na minsan nakakadisgrasya. Lalo na pag may dala kang cellphone. Kaya mag-iingat tayong lahat. Ayan.
Yung iba, nagpapasundo ng tricycle. Yung iba, nagmumotor na may kapote. Pero yung iba, ayun, umuwi na lang na nagmumotor na walang kapote, kaya walang payong. Pero meron namang nag-e-enjoy sa ilalim ng ulan. At ayan mga bata, nagbabike sila. Ayan, mga batang nagbabike. Ne-enjoy nila ang buhos ng ulan. Ayan. Ang maswerte ngayon yung may dalang sasakyan, yung may dalang personal na sasakyan nila, convenient, hindi sila mababasa. At ayun na guys, yun lang ang isi-share ko ngayong araw na to. Salamat sa isa na namang content. Salamat sa pagsuporta niyo po sa akin, sa mga videos ko, sa mga content ko. Hindi pa ako monetize channel, pero nag-e-enjoy ako sa pag-YouTube kasi marami akong namimit ng mga kaibigan na tunay na tumutulong sa akin, lalo na sa watch hour. Kaya guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe, like, and share. God bless you all. Goodbye!